Lakas loob na nagtungo ang Radyo Manila News Team sa lugar ng Isabela kung saan naglandfall ang bagyong Christine dakong alas 11 ng gabi kahapon sa bayan ng Palanan, ang coastal town ng Isabela, na kung saan ang mga katabing bayan nito ay lubos na apektado sa napakapanganib na lakas ng hangin dulot ng severe tropical storm. Nagdulot ito na matinding pagbaha sa iba't ibang bayan ng Isabela. Pinuntahan ng news team ang syudad ng Cauayan City at aming nasaksihan ang katakot-takot ng paglubog ng Alicaucao Bridge na umabot sa 47 feet water level ang taas nito at rumaragas ang tubig mula sa mga kabundukan ng Sierra Madre at ang pinakawalang tubig ng Magat Dam na nagbukas ng isang gate at dito mismo sa syudad ng Cauayan City ang bottleneck ng mga ilog na siyang nagbibigay pangamba sa mga residente ng Isabela. Nakapanayam ng news team ang mayor ng Cauayan City na si Mayor JCD na aktong nagsasagawa naman ng pagtulong sa nasabing bayan sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods. At narito ang pahayag ni Mayor JCD sa aming interview. Mayor, alamin lang po namin kung ilang barangay na po ang apektado po dito sa Cauayan. Actually, meron tayong mga ilan na barangays na affected nga po dito sa poblasyon ay District 1, District 3, Alicaucao, Cabarwan, and doon po sa ating kabilang side sa East Tabacal ay meron din tayong mga 4 na barangay at mga ilan po sa Forest Region. But this is due to dun sa pagtaas po ng ating mga ng tubig dito sa Cagayan River at yung mga iba po kasi unpassable na yung mga bridges natin, kaya po yun po yung mga nagiging problema natin sa mga ibang barangay. But we're fortunate na hindi nga po ganun kalala ang nakuha nating pagbagsak nitong bagyong Christine at minimal lang actually ang ating mga sitwasyon dito sa Cauayan City. At we're really thankful na hindi gaya nung napanood natin sa internet na sa mga kababayan natin sa Bicol, but though sa atin na mga kababayan there, prayers to you, sa inyong lahat po at hopefully makabangon po ulit ang Bicol. And at sa atin po ay gaya po nito dito sa Alicaucao, mga onting low-lying areas po na mga barangay lang at bahay lang ang natamaan. Kaya po umikot din po ako ngayon para makuha po yung mga pamilya na ganito mga pangalan po nila dahil top prioridad po natin sila dun sa pambansang pabahay program na nakuha din po natin kay Presidente Bongbong Marcos para hindi po laging pag ganito ang sitwasyon dito sa Cauayan City, lagi na lang po silang lumilikas sa kanilang mga bahay at doon po sa programa na yan ay mabibigyan po natin sila ng sapat at maayos na bahay po at here din naman po sa poblasyon. Yung mga na-experience natin flooding, buti doon sa mga upgrades natin ng drainage system here in Cauayan City, mukhang gumagana na at naging maayos ang flow ng tubig at ang maganda po dito, wala po nasaktan, walang zero casualty. Yun naman po ang target ng Cauayan City lagi at maaga din naman pong tayo nagpa-evacuate. Kahapon pa lamang po ng hapon ay nag-instruct na po ako dun sa ating mga CDRO at sa kapulisan natin na magtulungan po sila, lalo na po dun sa mga areas na malapit na yung mga bahay na maabutan dahil ang landfall po kagabi ay 11. So in-anticipate na po natin ang pagbagsak ng malakas na ulan, kaya hapon pa lang po ay pinalikas na po natin ang ating mga kababayan. Sa ngayon ay patuloy na nagbabantay ang buong LGU Cauayan, katuwang ang CDRRMO, maging ang mga pulis at volunteers upang masaklolonghan ang mga Isabelenyo na inabot ng matinding bagyo na nagdala ng malalakas na hangin at pagulan nitong bagyong Christine. Samantala, patuloy naman ang pag-ikot ng news team sa iba't ibang bayan upang malaman pa kung ano ang latest updates, lalo na ang magiging susunod na weather forecast ng Pag-asa. Mula sa inyong pinagkakatiwalaang istasyon, Radyo Manila News, ako po si Warren D. Guzman, nagbabalita.